Pagkatapos nating magtanim ng kamuti sa sirang planggana mga idol, ibabalik natin yung mga tinanggal nating dahon para maging mulching at saka ekstrang pataba na rin. At pagkatapos nga natin magtanim at ilagay ang dahon ay diligan natin para tumubo ng maayos mga idol. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time. Yun! Hello, what's up mga kamuratal? Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so nais mo bang magtanim ng kamuti? Kahit sa gilid lang ng inyong bakuran. Ayan, subalit hindi mo alam kung paano magtatanim. Ayan, for today's video mga idol, magsishare ako ng isang idea or kaalaman. Nice. Kung paano magtatanim ng kamuti. Ayan, alam niyo naman na ang kamuti ay yanong sarap. At ang daming pwedeng gawin sa kamuti mga idol. At dito nga sa gilid ng aming bakuran ay ako'y gumawa ng mini backyard farming mga idol. Oh my God! Wow! At dito ay magtatanim ako ng kamuti. Ayan. Yun yung nais kong share sa inyo mga idol kung paano magtatanim ng kamuti. Ang gagamitin po natin sa pagtatanim ay sirang planggana. Ayan. Para naman ito paano ay makapagtanim tayo ng kamuti. Kahit dito sa ating bakuran mga idol. Ayan. I-share ko sa inyo mga idol para kahit paano naman magkaroon kayo ng idea kung paano kayo magtatanim ng kamuti gamit ang sirang planggana. Ayan. At bago nga pala magsimula sa aking pagtatanim ay nais ko munang magpasalamat sa ating mga sulit na subscriber dyan. Nakaka-subscribe lang. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga idol, sa inyong suporta. Ayan. So, tara, let's go mga idol. Simulan na nga po natin. Ayan, handa na po ang ating sirang planggana. Nilagyan na rin po natin ng lupa mga idol. Ayan. Dito po tayo magtatanim ng ating kamuti mga idol. Kung mayroon kayong chicken manure mga idol na available na pwede nating ilagay sa ating taniman ay mas maganda para may makakain ng ating tanim na kamuti. Ayan. Mas maganda po ang tubo ng kamuti kapag mayroong chicken manure. Ayan, dahil nagiging mataba po yung lupa mga idol, nagiging buhaghag. Ayan. Dating halu-haluin lamang kung mayroon tayo mga idol na inilagay. At dito nga ay mayroon tayong pananim na kamuti. Ito po ay nanggaling pa ng Tayabas doon sa aking taniman sa bukid. Ayan. Dahil nga po ako'y mahilig magtanim sa gilid ng bahay, ay naisipan ko magtanim dito sa aking bakuran mga idol. Gumawa na rin ako ng mini backyard farming mga idol. Ayan. Kasi mahilig nga akong magtanim-tanim. At bago tayo magtanim mga idol sa ating kamuti ay putulin lamang ang mga ekstrang dahon. Yung mga magugulang na dahon ay alisin natin para maiwasan ang pagkamatay ng ating pananim na kamuti. Ayan. At ito naman ay talagang matutuyo. Itong mga sobra-sobrang dahon na ito ay mas maganda na lang ay tanggalin na lang natin na mga idol sa puno. Ayan. Magtira lamang po tayo ng mga ilang piraso dun sa may padulo ng mga idol sa may talbos ng kamuti na ating pananim. Ayan. Alisin natin isa-isa yung mga magugulang na dahon para naman yung ating tanim na kamuti ay mas maganda ang pagsibol, mas maganda ang pagtubo at mas mataba ang puno mga idol. Ayan. At pag ito'y naitanim natin mga idol, huwag muna tayo maglalagay ng fertilizer para yung puno ay magugat muna mga idol. Ayan. At saka na tayo maglagay ng fertilizer after 1 month kapag yung may mga ugat na. Ayan mga idol. At itong mga dahon na ito ay atin munang aalisin dito sa ating sirang planggana. Isit aside lang muna natin mga idol. Ayan. Alisin muna natin. Pero mamaya mga idol, pagkatapos natin magtanim ay ibabalik natin yan. Dahil yan ay gagawin nating mulching or ekstrang pataba na rin pag nabulok mga idol. Ayan. So ganito po ang ating pagtatanim ng kamuti para mas maganda. Ayan. Tingnan nyo lang mga idol ang aking pagtatanim ng kamuti. Ayan. Kuha lang po tayo ng 4 na piraso at ating paikot ng ganito mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Bago natin
ibabaon sa lupa. Ayan. Ganyan po magiging itsura niyan bago ibaon sa lupa. Para mas maganda, mas marami ang laman mga idol. Mas maraming ugat, mas maraming laman. Ayan. Tayo ay maghukay lamang ng ating pagbabaunan ng puno ng ating kamuti. Ayan. Pag kayo nakapaghukay na, ilalagay na natin ang kamuti. Ayan. Pag ganyan mga idol. Ganyan po ang ating pagtatanim ng kamuti bago natin tabunan ng lupa. Ayan. Ayan mga idol. Madali lang naman magtanim ng kamuti. Ayan. Ayan. Tabunan lang po natin mga idol. Huwag lang po natin masyadong ikabaon ng sobrang lalim. Kailangan sakto lang. Ayan. Kapag naitanim na natin mga idol, ibabalik na po natin yung mga inalis nating dahon dito sa may ibabaw ng ating pinagtaniman ng kamuti. Ayan. Dahil ito ay magiging mulching mga idol. Ayan. Magiging mulching po yan, at pag nabulok ay ekstrang pataba na rin, organic fertilizer. Ayan. So ganyan lamang po ang ating pagtatanim ng kamuti sa Sirang Planggana. Kahit pa paano ay makapagtanim tayo kahit sa ating bakuran lang. Ayan. Kung wala tayong malawak na taniman. So tapos natin magtanim mga idol at naibalik na natin yung mga dahon, ay atin namang didiligan upang siguradong tutubo ang ating tinanim na kamuti. Ayan, dilig-diligan lang po natin. Kung tulad ngayon na sobrang init ang panahon, mas maganda dilig sa umaga at dilig sa hapon para sigurado na tutubo ang ating tanim na kamuti sa Sirang Planggana. Ayan mga idol. Ganyan na po kadali ang pagtatanim ng kamuti sa Sirang Planggana mga idol. Ayan. Ayan, pagkatapos nating diligan, ganito na po ang magiging itsura niyan. Ayan. So, antay-antay na lang kayo mga idol sa ating update sa ating tanim na kamuti sa Sirang Planggana. Kung ano nang magiging lagay nito. Ayan. Sigurado namang ito ay tutubo. At maganda yung ating lupa, medyo parang buhaghag mga idol. Ayan, okay na po ang ating tanim na kamuti sa Sirang Planggana mga idol. Update na lang po kayo sa susunod na mangyayari sa ating tanim na kamuti sa Sirang Planggana. Ayan. So, maraming salamat mga idol.